Unified 911, anong matutulong namin sa'yo? Anya ti maitulong mi ken kapo. Anong may tatabang ko sa Unsay imo? akong ikatabang nimo? Ngini makadabang namisal ka no. Sa anumang wika o dialekto, may tulong na darating sa iyo. Lilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tamang impormasyon para sa tahimik at maayos na Pilipinas. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis, sandigan ng mamamayan, patnubay ng katotohanan. Kampo Krame, maghahatid ng pinakahuling kaganapan at nagbabagang balita. Ito ang PNN Police News Network. At ngayon, ang inyong mga tagapagbalita. Magandang araw, Bagong Pilipinas. Ako ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao. Maghahatid sa inyo ng tamang balita, kwento ng pulis, at serbisyo para sa mamamayan at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Narito ang mga balitang hatid ng ating PNN correspondent mula sa iba't ibang panig ng bansa. February na! May Feb-ibig ka na ba? Mahilig ka bang gumamit ng mga social media platforms or dating apps? Ma'am, excuse po, saan po kayo nagkakilala ng asawa mo? Nagkakilala po kami sa trabaho kasi dati po kami magkatrabaho. Tapos niligawan niya po ako ng personal, tapos sinuyo. Tapos ngayon po kami na at nagkaroon na po kami ng 2 anak. Thank you po. Excuse me po, single or taken? Single po, ma'am. Pero may nakakausap po ako sa online. Nakilala ko po siya sa isang dating app. Pero hindi pa po kami personal na nagkikita. At feeling ko nga po, in love na po ako. Paano kung yung taong nagpapakilig sa'yo at nagpapasaya online ay may tinatagong lihim? Sa likod ng mga sweet messages, I miss you and I love you, may mga taong ang hanap ay hindi kilig o pag-ibig. Ang hinahanap nila ay tiwala at pera mo. Mag-ingat, baka mabiktima ka ng romance or love scam. Ang love scam ay isang uri ng panluloko kung saan paiibigin ng scammer ang biktima bago ito hingian ng pera o mga personal na impormasyon. So, ang scammer ay karaniwang nagpapanggap na foreigner o overseas worker, nagtatrabaho sa ibang bansa upang makuha ang loob at ang tiwala. Mabilis ma-inlove, ayaw mag-video call, laging may problema sa pera, at humingi ng bank details, OTP, OID o mga personal na impormasyon, lalo-lalo na mga litrato o video ng biktima. Ito ay may violation sa ating batas. Violation ng ating 315, Revised Penal Code, yung swindling stapa. Then of course, always in relation to our Cybercrime Prevention Act of 2012. Sa love scam, emotion ang target, hindi lang pera. Upang makaiwas na maging biktima, huwag agad magtiwala sa mga nakakausap online. At iwasa magpadala ng pera o magbahagi ng personal na impormasyon. Lalo na ang mga sensitibo o pribadong larawan o video sa mga hindi nyo lubos nakakilala. Laging tandaan, maging mapanuri at huwag magpaloko. Nagbabala ang Philippine National Police sa tumataas na kaso ng bentahan ng sanggol sa bansa. Mula Pebrero 2 hanggang Pebrero 4, 6 na bata ang narescue at 7 sospek ang naaresto sa magkakahiwalay na anti-trafficking operation.
Ayon kay Police Brigadier General Maria Sheila Portento, Director ng Women and Children Protection Center, nakakabahala ang mga kaso kung saan hindi mismong ina ang nagbebenta sa sanggol, kundi ang mga middleman. Pinangangambahang maaari pang maibenta muli ang mga bata. Nabatid din na ilang transaksyon ang napag-usapan pa lamang bago pa maipanganak ang sanggol at may 1-2 araw na sanggol na nasakip ng mga otoridad. Ginagamit naman ang social media bilang online marketplace para maganap ng buyer. Pinapaalalahanan ng PNP ang publiko na dumaan sa legal na proseso ng pag-aampon sa pamamagitan ng National Authority for Child Care. Patuloy ang investigasyon ng mga otoridad laban sa mga sangkot sa iligal na bentahan ng sanggol. Ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. This is a process. We will inform first your right. Sa bisa ng warrant to search, seize and examine computer data sinalakay ng mga operatiba ng Southern District Anti-Cybercrime Team ng PNP-ACG ang bahay na ito sa Nasugbo, Batangas na ginagawang cybersex din ng isang 27 anyos na Amerikanong national na kinilala sa alias na Kanor. Modus ng suspect ang pag-aalok ng trabaho bilang model sa mga babaeng nakikilala niya sa isang online dating platform na may pangakong kikita ng humigit kumulang 100,000 piso kada buwan. Dahil dito pumayag ang mga biktima na sumama sa kanya at dinala sa Nasugbo, Batangas kung saan sila ay sapilitang pinagsasagawan ng mga sexual na gawain na ibinebenta sa pamamagitan ng live streaming. Nadiskubre ang iligal na gawain matapos makatakas ang isa sa mga biktima at agad na humingi ng tulong sa mga otoridad na nagresulta sa pagkakasagip ng 6 pang biktima. Well, hindi po tayo pumapayag na lapastanganin na lang ang ating mga kababayan ng mga dayuhan na narito sa Pilipinas, lalo-lalo na sa pag-aabuso through online. So, through online sexual abuse at exploitation po. So, hindi po natin papayagan yan. Mananagot sila sa atin. Kasalukuyang nahaharap ang suspect sa kasong paglabag sa Expanded Anti-Trafficking in Persons Act. Mula dito sa Campo Crame, ako ang inyong PNN correspondent, Patrolwoman Mary Grace Artizuela, nagbabalita para sa Police News Network, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Patuloy na pinaiigting ng Pro-5 ang pagpapatatag ng isang mas matatag, mahusay at handang pwersa ng kapulisan sa ilalim ng pamumuno ni Police Brigadier General Erosito N. Miranda, Acting Regional Director. Bilang bahagi ng inovasyon ng programang Police Techniques, aktibong nakikibahagi ang mga tauhan sa serye ng komprehensibong operational at skills-based training upang higit pang mapaunlad ang kanilang kakayahan at kahandaan sa tungkulin. Kabilang sa mga sinagawang pagsasanay ang Civil Disturbance Management, Search and Rescue Operations, Basic First Aid at Firearms Familiarization bukod pa sa iba. Layunin ng mga programang itong palawakin ang technical na kaalaman at praktikal na kasanayan ng bawat pulis upang maging mas epektibo sa pagresponde sa iba't ibang sitwasyon at hamon sa komunidad. Ayon sa pamunuan ng Pro-5, hindi lamang individual ng kahusayan ang pinagtutuunan ng pansin, kundi pati ang pagpapalakas ng resource management, operational efficiency at pangkalahatang kahandaan ng buong unit. Sa pamamagitan ng patuloy na pagsasanay at pagpapaunlad, tiniyak ng Pro-5 na ang kanilang mga tauhan ay may sapat na kakayahan upang mapanatili ang kaayusan, maprotektahan ang publiko at may taguyod ang pinakamataas na pamantayan ng pagpapatupad ng batas. Mula dito sa Bicol Region, ako ang Police News Network Correspondent, Police Staff Sergeant Merculito Pilo Bindigo, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
Naaresto sa Iloilo ang isang lalaki na kabilang sa Western Visayas top 5 most wanted persons dahil sa 3 bilang ng paglabag sa Anti-Trafficking in Persons Act of 2003. Isinagawa ang pag-aresto nito lamang ika-10 ng Pebrero taong kasalukuyan sa Barangay San Julian, Badyangan, Iloilo. Kinilala ang akusado sa alias na Dan, 43 anyos, isang negosyante at residente ng Dubangas, Iloilo. Isinagawa ang operasyon sa pinagsanib na puwersa ng Badyangan Municipal Police Station, Dumangas Municipal Police Station at Provincial Intelligence Unit ng Iloilo Police Provincial Office. Ang pag-aresto ay batay sa warrant of arrest na inilabas ng Regional Trial Court Branch 6, Dumangas, Iloilo noong ika-20 ng Enero taong kasalukuyan na may rekomendasyong walang piyansa. Pinuri naman ni Police Regional Office 6 Regional Director, Police Brigadier General Josefino Diligan ang mga operatibang pulis sa matagumpay na manhunt operation na nagresulta sa pagkakaaresto ng sospek. Patunay ito ng patuloy na pagsisikap ng kapulisan laban sa mga krimeng may kinalaman sa human trafficking. Sa kasalukuyan, ang naarestong individual ay nasa kustodiya ng Badyangan MPS para sa tamang disposisyon ng kanyang mga kaso. Muling pinatunayan ng Philippine National Police ang kanilang dedikasyon sa pagpapanatili ng kaayusan at pagbibigay ng hustisya sa mamamayan. Bagong PNP para sa bagong Pilipinas. Serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Mula rito sa Western Visayas, ako ang inyong PNN Correspondent Patrolwoman Justin May Halyores. Alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Matagumpay na naisagawa ng One-Authored Maneuver Company ang Community Awareness Lecture para sa mga miyembro ng Barangay Peacekeeping Action Team at mga residente ng Barangay Kalungbuyan, Liliday, Ilocos Sur bilang bahagi ng kanilang patuloy na advokasya sa kapayapaan at kaligtasan ng komunidad. Tinalakay sa aktibidad ang mahalagang paksa tulad ng anti-terrorism awareness, anti-violence against women and children, anti-illegal drugs campaign, basic life support at disaster preparedness. Layunin ng mga talakayang ito na palawakin ang kaalaman ng mamamayan sa tamang pag-iwas at pagtugon sa iba't ibang banta ng emerhensiya. Kasama rin sa programang Basic Arresting and Handcuffing Techniques upang gabayan ang mga miyembro ng BPATS sa wastong pagpapanatili ng kaayusan sa barangay. Sa pamamagitan ng aktibidad na ito, ipinakita ng One-Authored Maneuver Company ang kanilang dedikasyon sa paglilingkod at pagpapalakas ng ugnayan sa pagitan ng kapulisan at ng komunidad, sama-sama sa pagtataguyod ng ligtas at maayos na pamayanan para sa bagong Pilipinas. Mula dito sa PKG Ilocos Region, ako po ang inyong Police News Network Correspondent, Patrolman Dennis Carinal, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis. Umabot na sa mahigit 9.16 million pesos ang kabuuang halaga ng mga hinihinalang smuggled na sigarilyo ang nasamsam ng Police Regional Office 10 sa serye ng magkakahiwalay na operasyon sa Cagayan de Oro City, Bukidnon at Lanao del Norte mula February 6 hanggang February 9, 2026. Noong ika-6 ng Pebrero, nasabat sa checkpoint Upol, Misamis Oriental ang isang elf van na kargado ng smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 2.8 million pesos. 2 lalaki ang inaresto matapos mabigong magpakita ng kaukulang dokumento. Noong ika-8 naman ng Pebrero, 2 closed van naman ang naharang sa Malaybalay City, Bukidnon na may sakay ng 140 master cases ng sigarilyo na tinatayang nagkakahalaga ng 5.6 million pesos. 4 na lalaki ang inaresto sa operasyon. Samantala, noong Pebrero ng 9 ng kasalukuyang taon, isang Isuzu elf truck ang naharang sa checkpoint sa Sultan Naga de Maporo, Lanao del Norte. Natuklasan ang 950 rims ng hinihinalang smuggled na sigarilyo na nagkakahalaga ng 760,000 pesos na itinago sa isang lihim na kompartamento sa ilalim ng sasakyan. 3 lalaki ang pansamantalang hinold para sa dokumentasyon at investigasyon. Ang lahat ng naaresto ay nasa kustodiya na ng pulisa habang inihahanda ang mga kaukulang kaso. Ang mga nasamsam na kontrabando ay isa sa ilalim sa wastong disposisyon ng Bureau of Customs. Mula dito sa inyong higalang pulis, Regional Office 10 Public Information Office. Ako ang inyong PNN Correspondent, Patrolwoman Jane Rose Bohol, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis.
At yan po ang mga balitang nakalap ng ating mga PNN correspondent mula Luzon, Visayas at Mindanao. At sa ngalan ng pamunuan ng Philippine National Police sa pangunan ni Acting Chief PNP, Police Lieutenant General Jose Melencio Nartates Jr. at sa pamunuan ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr., kami ay maglilingkod sa bawat Pilipino at magbibigay ng tama at balanseng balita. Mula dito sa tanggapan ng tagapag-ugnay ng Pambansang Pulisya, ako po ang inyong alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Pulis, Patrolman Adrian Dayao, maghahatid ng tamang balita, kwento ng pulis at serbisyo para sa mamamayan, at ito ang PNP News Online, ang pangunahing balita ng Police News Network, at ito ang bagong PNP para sa bagong Pilipinas, serbisyong mabilis, tapat at nararamdaman. Police News Network, alagad ng batas, tagapagtaguyod ng balitang pulis.